Katropa Pits, mga kapartner, kabirada. Hindi, Okay. update natin yung ngayon lang kasi ngayon lang tayo nakapasok sa YouTube. Oo. Ang una po ayan namin na. topic ay yung panunumpa ni General Torre. Na siya na po ang bagong Chief PNP. Ay, Ayan, may palakpakan pa. tingnan siyempre. Ayan. Congratulations. Ayan. Partner, mukhang kauna-unahan ito si General Torre, ano, na nagmula sa PNPA as per record as concern sa history ng Pilipinas. Aba, teka, paliwanag natin yung PNP. Philippine National Police Academy. Ayan. Ayan. Bakit ba, partner, kauna-unahan? Karamihan ba nang nauna sa kanya sa anggaling? Aba, base sa atin mga na papanood or nakikita na laman na po history ay nanggagaling po lahat sa PMA. PMA. Philippine Military Academy. Okay. Pero partner, meron pa kayo dadagdag. Kaninang umaga, napanood ko sa isang video, hindi ko lang matandaan kung anong mainstream media yon. Basta sinabi niya, open naman daw siya sa mga ang ng sa unang buwan pangunukong siya kapulisan kung ano man ang mga maibabasa kanyang panunungkulan. Partner. Ang tanong, totoo ba yan? Bakudol yan ha. At ayon pa naman sa kanya kanina ha. Sa presko na ni PNP Chief. Sabi niya, parami pulisan, parami na arestuhin. Mga partner, tama. Bago natin pag-usapan yung paramihan ng issue kay Torre. Okay, oo. At ito ngayon yung bagong mandato niya. Pero nabitin ako doon kayo na partner doon sa pagpapakilala kay General Torre. Okay. Kasi itong General Torre ito, partner BMR, ano ba yung sinasabi mo na nagkamali pa ako ng lugar yata yun? Ano ba yun? Katbalogan ba yun? Ano ba yun? Saan ba yun? Actually si General Torre, mga kababayan, ayan naman po, nandyan naman po yan, ano naman sa ating history, na itong si General Torre ay kauna-unahang naging PNPA na naging chief of police ng PNP at kauna-unahan din na may record ng persona non grata dyan nga po sa Calbayog City sa Samar. Ay, naloko na. Naloko na. Ang ganda ng record, ganito pala ngayon ang pagpili mga partner ng bagong hepe ng kapulisan. Kaya kailangan magkaroon ka muna ng record na kinampihan mo ang isang kalbong retirado at tapos meron kang, anong tapag? persona non grata. Persona non grata. At ngayon, mga partner, ang sabi dito ngayon, hinimok ng bagong... Teka, partner, sundan lang natin. Sige. Alam nyo, marami pong maraming natutuwa sa pagkakatalaga bilang PNP chief. Pero marami rin po yung tumututol, no? Isa na po riyan yung ating senador, Senate President pro tempore. Chingo Estrada. Si Jinggoy. Ayan, Jinggoy. Jinggoy. Si Jinggoy Estrada, sabi niya, ito raw po ang pinaka-arrogante Ayun, grabe. PNP, no? Bad choice. Masama ang pagkakapili. Ay. Alam nyo, Sige, tuloy mo. Tuloy ko lang yung punto ko ng na bad choice. Ako naniniwala ko ron, no? Hindi doon sa arrogante, mukhang mabait naman to si okay si naman. General Torre. Pagtulog. Pero yung wag ka tumawa bistak. Talaga naman mabait si Torre. Pagtulog. Natawa ko, partner, sa sinasabi mo, mukhang mabait eh. Mukhang iba na din ito eh. Hindi ko nga madiretso na mabait, kaya mukhang mabait. Iba yung mukhang mabait sa... ang punto ko rito, bakit po bad choice siya? Kasi kung natatandaan nyo, kamakailan lang, sinabi ni Pangulong Marcos na gusto niya na reconciliation. Di po ba? Natatandaan natin yan. Hindi naman po lingid sa lahat. Nakaramihan po ng mga Duterte supporters galit kay General Torre dahil isa po siya sa instrumento sa pagkakahuli kay Pastor Kibuloy. Hindi hinuli, partner. Excuse. Paglusob. Mas maganda. Paglusob. Paglusob sa kay OJC at saka pagkakadakip o pagkidnap kay Tatay Digong. Ayun. Ibig sabihin, kung ang gusto mo talaga ay reconciliation,
bakit mo itatalaga yung mahigit kalahati ng populasyon mo ay galit, di ba? Yun yung sa akin, partner eh. Hindi talaga sincero yung kasi alam mo na eh. Ibig sabihin, hindi magandang simula kay General Torre na sa pamunuan ni BBM na patapos niyang sabihin yung reconciliation ay itatalaga niya sa pwesto yung katulad ni Torre na mahigit kalahati ng populasyon ay ayaw. Grabe, no? Okay, partner, teka lang ha. At for the first time din ako nakapanood ng turnover ceremony ng Chief PNP Oo. na doon sa comment section nila, maraming basher. Ngayon lang kauna-unahan din ito na nakita ko. Karamihan kasi ng mga nagiging Chief PNP, kino-congratulate lahat. Congratulations! Maraming natutuwa. Oo, marami natutuwa. Pero Ngayon, dito, yan. mas marami itong talagang kaya siguro nagsalta siya na ganun partner, yung basher. Na welcome sa Ramdam kanya. niya eh. Oo, random niya. Oo. Ito pa, dadagdag ko, itatanong ko to kay partner Badong. Yung minsan naitanong kay Vice President Sara, partner Badong, kung ano daw ang masasabi sa kanya sa pagkakatalaga kay PNP Chief. To ang Chief nga, ano? Ang gusto ito anong partner? Ano lang sa tawa, partner. Pero malaman na. Malaman talaga yun. Malaman. Malaman talaga. Kapel. Oh. Kapel. Oh. Mukhang hindi mo mabanggit yung PNP Chief Parang hindi natanggap. Partner, nung nakaraang programa pa lang namin ni Badong, nahirap nga akong basahin yung mga achievement pa niya. Meron pala? Meron? Meron daw eh. At saka alam mo, mga partner ako, witness ako, ito talaga nangyari ito. Ngayon, para pala ma-promote ka ng Chief PNP, kinakailangan bastusin mo ang isang simbahan. Kamukha ng pagdarasal nila, sa kalagitnaan ng pagdarasal, Correct. patutunugin mo yung Turuto. Elrad. Turuto. Ang sakit sa tenga no, mga partner Ang nakagawa lang nun, Sila. itong bagong talagang Chief PNP. Oo. Kakaiba ka talaga, General Torre. At saka partner, yung pinaka tumatatak kay General Torre, yung heartbeat. Naghahanap ng heartbeat sa QGC. At- Naguhukay ng bunker, kaya na heartbeat nga yan eh. Totoo bang bunker, hinahanap talaga nila partner? O baka naman si Pastor? Yun na nga yung heartbeat ni Pastor. Ay, hindi pa yung mga partner. Saan ka nakakita mga partner? Naghukay pa talaga. O, di ba? Oo. Okay. Alam nyo mga partner, napakarami na natin mga reaksyon na nakita dito kay Torre, samot-sari na ito. Pero ako, mayroon akong reaksyon dito na medyo, hindi ko alam baka kung sang-ayon kayo o hindi. Sige nga. Pero ito ilalabas ko para sa akin, ganito pala ang isang pamantayan ng isang pangulo ngayon na nakagawa ng mga hindi po sumunod sa batas itong si Torre sa pag-aresto po niya sa ating dating Pangulong Duterte. Ay hindi niya po una i-considered ang edad ng mama na ito po ay 80 anyos na at mahinang-mahina na. At after all, ito ay dating Pangulo at pinagsabihan pa niya ito na hihilain ko yan. Isang napakapanganib po ito, mga kababayan, na parang ang dating, nagkaroon po siya ng premyo, napakabilis po Nagkaroon kagad siya ng isang star, pangalawang star, at ngayon, siya na ang PNP chief, no? Ang kinatatakutan natin dito, mga kababayan, kasi nung una, ang ginawa po nila dyan, para po dakpin or hulihin or kidnapin si dating Pangulong Duterte, ay sinasabi nila, ginagamit nila yung batas galing sa ICC. Ngayon, yung ICC naman, sinasabi, dapat sundin ninyo ang rules dyan sa Pilipinas or sa lugar na yan ninyo, na yun nga yung dapat padaanin ninyo sa korte ninyo ng Pilipinas. Pero hindi niya ito sinunod, wala. Basta pinadala lang niya roon. Ito partner, mga partner ang aking nakikita. BMR, ibig mo sabihin, partner, ito ay premyo, hindi by merit ang ginawa sa pagtatalaga? Ay, ang makakasagot niyan si mismong si BBM kasi hindi natin. Pero ang atin nakikita dito, partner, ang panganib na nakikita ko rito, dahil napakasunurin itong si Torre, paano mamaya kung, dahil napakasunurin niya sa utos, di ba? At dahil dito sa mga pagsunod niya sa mga utos na ito, nakuha niya si Pastor Kibuloy.
at si Pangulong Duterte. Hindi nga nakuha, sumurrender, lumabas si ano ba Pastor. teka muna, putulin ko lang kayong dala. Ano ba masama sa PNP chief na maging masunurin? Di ba dapat naman talagang Oo, kaya maging masunurin ang chief? Yun yung punto ko dito. Mamaya, no, wag naman sana, ikatok na lang natin. Paano kung bigla na lang mag-declare ito ng bigla nang sundin niya? Hindi ko alam. Pero yung balitaktakan ano ho at talaga na mga ako pero para sa akin mga partner, maganda yung inyong palitan ng opinion. Pero may punto ka partner BMR, may punto ka partner Dr. Badong Aratilis ano. Oo. Doktor na pala yan Oo. Umupo lang ko rito, doktor na pa, panlimang doctorate ko na to. Okay. OB doktor Ito yan. mga kapartner, ito ngayon, kaya siguro naging chief PNP ito at pinili ni Bongbong Marcos dahil dito sa unang bungad pa lang po ni General Torre, hinimok ng bagong Chief General Nicolas Torre III ang mga tauhan nito na magparamihan ng aresto laban sa mga kriminal. Ang nasabing hakbang ay isa lamang sa mga programa ni Torre para masugpuraw ang problema ng kriminalidad at usapin ng paglaganap ng illegal na droga sa bansa. Ano ang masasabi ninyo mga partner? Teka, idugtong lang natin, no? Ayun na, wala. Paramihan nga daw na Paramihan. Oo, paramihan. Paramihan. So pag sinabing paramihan, merong kaakibat ito partner na dapat pagalingan. Ay, hindi, partner. At ulitin ko. Paramihan eh. Iba ang kagalingan sa paramihan. Parang, kasi ang parang binalik niya yung old school. Kasi nung old school, Hindi. tapusin niyo muna ako. Ang sabi dito, parang binalik niya yung old school. Old school na, yung sinaunang panahon kasi, partner Dr. Badong, correct me if I'm wrong Sige. ang promotion ng isang pulis nakabase sa performance. Pero ngayong panahon natin ngayon, ang promotion ng pulis nakabase kung matalino ka at patuloy kang nag-schooling. May merit ngayon. May merit. Yun. So Pero partner, pwede ba pa sundot lang konti partner? Pwede. Pwede. Sinabi ni Boss Badong na by merit, no? Bago ko sundutan yung yung sinabi na paramihan. Konti lang yung kasi si Bimar ayaw sagutin niya ng diretso natakot kay sa tanong ni Doc Badong Ang sabi mo Doc Badong kanina, itong pagka-promote ni Torre sa pagiging PNP chief, premyo ba ito o by merit? Sa akin, diretsuhang sagot yan, partner Badong. Premyo ho ito. Ayan. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw na itong pagka-promote ni Torre bilang isang PNP chief, hindi po ito merit. Ito po ay premyo Ayan. sa pag-uso sa Kingdom of Jesus Christ, panarantado kay Pastor Apollo Sikibuloy, paglabag sa human rights, pagkidnap kay Tatay Digong sa Netherlands na hindi man lang binigyan ng due process. Ito ay maliwanag na premyo ni Bongbong Marcos, mga kapartner. Sige. Dugtong lang ako konti doon sa sinasabi niya paramihan. Ang nakakatakot po dyan, kasi expert man itong si Torre talaga sa pag-aristo ng walang warrant of arrest at pagpasok sa isang lugar na walang search warrant. Nakakatakot yung sinabi niya na paramihan ng huli. Di ba kaya ay gagawin din ng mga kapulisan ang ginawa ni Torre sa QGC at kay Pastor Kibuloy para makarami ng huli? Di ba kaya mangyari yan sa atin mga partner? Partner, panghahawakan natin yung sinasabi ni General Torre mismo na okay lang sa kanya ang mga basher. Ayan. Yun ang panganib dyan mga partner. Kasi baka maging president ito na para bang pwede ka na mag-aresto nang walang warrant of arrest at walang search warrant, basta ka na lang maghalugog kung kani-kaninong pamamahay. Mga partner, teka lang masarap yung ating baltaktakan dahil kukunti lang ating oras. Basa muna tayo sa ating mga nagko-comment ngayon sa YouTube channel. Ayon kay ikaw na partner. Ayon kay Felix Rabanzo, first mission daw ni Diwata ay si Spokes Roque. Titignan natin kung yan talaga yung first mission niya, no? Ayan.
Tuloy mo, partner BMR. Yun nga, ano, so ang atin po partner kinatatakutan dito dahil sa ito nga si General Torre, napakasunurin dito kay BBM at alam mo naman po ng lahat na ito pong si BBM ay wala na po sa anong kanyang mga ginagawa.